totoo rin yung minsan dito. Ang dami nang napatunayan namin yung kapag nakidlat ka, huwag mong titignan yung tao basta umalis kayo. So madami na yung mga tinamaan ng kidlat dito? Marami na yung mga locals nun kasi farming nito. Tapos ikaw lang mag-isang nakatayo dun sa yun. Kasi ikaw lang yung mainit no? Ganun siguro doon pa, yun. tinatakot kami ni daddy. Pag nakakulay pula ka daw. Halos hindi na natin makita yung kabilang bundok dahil sa kapal ng fog. Ano yan sir? Ano po? Inborn po yan? Inborn? Opo, inborn po sir. Hindi ka ba nahihirapan sir? Ay, hindi po. Isa lang yung pang ginagamit ng pampadyak eh no? Dito kalahati, fog tapos kalahati dito maliwanag. Parang yung dito, yung sa kabilang dimension. So dito tayo pupunta. Grabe yung ano fog oh! Tignan mo dito umakyat oh! Yung mga ninuno namin, dito lang po sila nakatira dyan actually sa baba. May mga mountain spirits. Mountain spirits po? Yes. Akyat pa tayo doon sa pinakataas. Nakakatakot din oh, pag titignan mo dito. Ito, andito na kami sa pinakatuktok nitong Goat Cliff Adventure. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa T-Plex. Kasama natin si Ma'am. Hello. Ano pangalan niyo Ma'am? Christine po. Si Ma'am Christine. Pupunta daw sila ng Ilocos Norte. Pinapanood daw tayo. Baka meron kayong gustong shoutout Ma'am. Shoutout po sa family ko dyan sa bahay. Lagi kami nanonood ng ano niyo po, ng vlog niyo. Taga saan po talaga kayo Ma'am? Actually kami, ang province namin sa Ifugao. Kaya namin kaya pala. Kasi kami, may lahing girl. Salamat po kayo Ma'am sa panonood sa ating mga video. Mag-ingat po kayo papuntang Ilocos Norte. Okay po, thank you. Ingat po, thank you. Bye-bye, Pogi. Sige po. Hey, bye-bye! Sobrang excited. Hindi na kayo natulog. Hindi na ako nakatulog. Kung kailan paalis ako nakatulog. For today's video, pupunta ulit tayo ng Atok. Ayan. After ilang months, miss na miss ko na ang Cordillera. So, ngayon magka-car camping tayo. Gamit natin ang ating bagong lumang sasakyan. Nag-upgrade lang tayo ng konti. Kasi yung dati nating Montero, sinwap natin dito sa mas bago ng konti na Montero. So, kasama natin AJ Travel Adventures at isama natin si Mrs. Ayan. So ang oras natin ay 6:15 AM. Today is Thursday, May 15. So mula dito sa Tarlac, nga pala, dito kami ngayon sa T-Plex, dito sa may Tarlac. So mula dito siguro nasa 4 to 5 hours yan pag walang stopover. So syempre ipapakita namin sa inyo yung campsite, yung view at yung daan kung paano pumunta doon at yung mga rates. Siyempre papakita din namin kung gaano kalamig doon. May ngayon, summer pa rin, pero medyo nag-uulan-ulan na daw sa Atok. Ayon kay Hector, shoutout kay Hector na may-ari ng Mount Olis Viewpoint. Sabi niya nag-uulan-ulan na daw, so good luck sa amin. So let's go, samahan nyo kami guys. Papuntang Atok, Benguet. Let's go! So guys, ito, nandito na tayo sa may arko ng Benguet, pagitan ng La Union at saka Benguet. Gusto ko magpasalamat sa Blue Yeti sa pagpapadala sa atin ng power station. Ito, napakagaan niya. Ito ang Blue Yeti AC70 na 1000 watts. Subukan natin ito mamaya, gagamitin natin sa campsite. Magaan ba? Patingin nga. Yes, Concord! Magaan nga. Kahit dalawang daliri kaya. Kung ikukumpara mo siya sa ibang mga power station na same wattage, mas magaan ito. Kaya excited na akong itry ito sa puso mo. Sa campsite. Let's go! Guys, may nakita kami dito, nagbabike paakyat ng Baguio. Iisa lang yung paa pero ang galing na nagagawa niyang umakyat dito sa Baguio. Ayan, na-meet namin si Sir dito sa Cannon Road, nagbabike. Kahit may kapansanan si Sir, ay mas maiksi yung sa paa niya, pero nagagawa niya magbike paakyat dito sa Cannon Road. Napakalupit. Ano yan Sir? Ano po? Inborn po yan? Inborn? Opo, inborn po sir. Hindi ka ba nahihirapan Sir? Ay, hindi po. Isa lang yung pang ginagamit ng pampadyak eh no? Opo sir. Tignan nyo guys, kung mapapansin nyo, yung isa wala, isa lang yung pedal niya. Ang
Galing ni Kuya. Saan kayo pupunta dyan, sir? Hanggang Layon. Sumasabay ka, sir, kahit saan sila pupunta? Lakas ni sir. Samantalang tayo, hindi tayo makabalik. Oo, nakaka-inspire no? Inspirasyon ka, sir, sa mga bawat mamamayan na, alam mo yun? Oo, tama. Maraming pinagdadaanan, pero si sir talagang patuloy sa gusto Oo, niyang gawin. mas lalo mo ma-appreciate yung buhay mo, par. Kasi kompleto tayo. Malalayo na po narating. Minsan sa atin tayo ng Asin Road. Mataas din yun. Mas matarik yung Asin Road. So, nasa ilang taon ka na ngayon, sir? Nasa ano po, 33. 33. So, kayang-kaya ni sir, ano? Sa Kaya. edad ni sir, Oo. kayang-kaya. Ito yung sa paan ni sir. Okay lang sir, videoan natin. Sige po, Oh, ayan oh. Ayan, no? Di ba? Saan ka sa Pangasinan kasi sir? Sa Santa Barbara po. Santa Barbara. Sir, may tubig kami. Baka gusto nyo mag-refill. Meron pa. Thank you sir ha. Thank you po. Nice to meet you. Nakakabilib yung ginagawa mo sir. Ingat, sir, ha? Ingat po. Ingat po. So heto na yung rockshed tunnel na ginawa nila dito sa Cannon Road. Mukhang tapos na. Yun, tapos na nga. Ayun, mapapansin nyo, may linya na rin yung kalsada sa gitna. Oh, ang ganda niya. Okay guys, stop over muna tayo dito sa may Atok Arabica. Dito masarap ang kape nila eh. Tara, pasok tayo. Ito, may tinda sila ditong spinach. Bili tayo mamaya. Dalhin natin sa campsite. So tara, pakita ko sa inyo yung view dito sa may Atok Arabica. So ito yung mga tables. Pwede tayong tumambay dyan, kumain dyan, or magkape habang tanaw natin yung view na to. Diba ang ganda oh. Tapos ito na yung kalsada sa baba. Meron din maganda dito. Asan ba yon? Yan, masarap din tumambay dyan. May Northern Homes. Hello! Eto. Sarap yung kape nila dito. Tsaka ang dami. Guys, tingnan nyo kung gaano kalaki yung kape nila oh. 1 litro yata to. Solid no, ganda no? Okay guys, 20 minutes na lang, andun na tayo sa Goat Cliff. Oo nga pala, doon tayo pupunta sa may Goat Cliff Adventure Campsite. Ito na yung half tunnel. So kakaliwa na tayo dito papuntang Mount Olis. Yung way papunta dun sa Goat Cliff is yun din yung daan papunta ng Mount Olis. Ayan o, Goat Cliff. May signage naman pala.
Nagluto daw ng noodles sina paring Jonathan. Ano par? Noodles? Ang ganda ng view dyan para. Isipin mo, habang kumakain ka ng noodles, tapos ito yung view mo, oh. Kita mo yung Mountain Back, ayun oh. Kita mo rin dito yung Halsima Highway. Ayun yung Halsima Highway, dun tayo galing. Ah, lamig. Tanggal ka pa ng jacket ha. Ganda ng mga bundok. Ayan po ang papunta sa Tinok, new highest point. Tapos ayun yung Mount Pulag. Mount Pulag, Mount Tabayok, tapos Mountain Back. So ito ang pinakamataas na bundok sa Luzon. Ito yung pangalawang pinakamataas. Tapos ito yung pangatlong pinakamataas na bundok sa Luzon. Balik tayo yung lamigin. Totoo. Mamaya, ayaw na! Ulit ako! Matay na daw dito sa mga. Guys, nagpalipad ako ng drone. Grabe, nakita mo. Dito, kalahati. Tapos kalahati dito, maliwanag. Parang yung dito, yung sa kabilang dimensyon. So dito tayo pupunta. Sa may ulap-ulap. Papasok na tayo ng langit niyan. Tapos nakita natin na sa drone shot, yung Mount Olis, grabe din yung fog. Pero napansin ko walang tao ngayon, walang mga campers, siguro mamaya pa sila. Tapos banda dun, ang ganda din ng kuha natin sa drone shot, banda dun oh. Makita mo yung merong pine trees na gano'n, tapos napapalibutan siya ng mga ulap. Galing. Amazing. Amazing. Ang ganda talaga dito sa ano, Cordillera. Hindi nakakasawa. Ang kagandahan nitong may power station, pwede natin i-charge yung drone natin. Kasi yung drone natin is Air 3. Minimum nito kailangan na 65 watts. Itong ating Bluetti AC70 is yung USB niya is 100 watts na. Kayang-kaya i-charge yung ating drone at saka yung mga laptop, MacBook, ganun. Kayang-kaya. So, since nagamit na yung isang battery natin, nag-enjoy tayo kakapalipad. Ang ganda kasi talaga ng view dito, hindi nakakasawa. Ito, i-charge natin para hindi tayo maubusan ng battery. So, paano gamitin yung USB is pindutin lang natin tong DC. Yan. Alam mo na fast charger siya. Ang bilis niya mag-charge. Ayan. Ang bilis siya mag-blink. Makikita natin dito. Ito, 57 watts yung kinukuha ng charging hub nito ang ating drone. So, ayun. Meron siyang 100 watts. Meron siyang dalawang 100 watts na USB-C, tapos meron siyang ito USB-A, meron din siyang USB-A na 12 watts. Tapos meron din siyang ito para sa cigarette lighter port, at meron din siyang DC input. Ito, 5 hanggang 500 watts ito kaya nito. Yan, 10 amps na 500 watts. Tapos syempre meron din siyang dalawang AC output na 220 volts na kaya hanggang 1000 watts. Habang ginagamit natin yung Bluetti natin, pwede natin siyang i-charge dito sa ating sasakyan para hindi malowbat. Ayan, since nalowbat yung camera natin, kaka-video kasi ang ganda ng view, i-charge na rin natin siya. Ayan, charging na. 73 watts ang kinakain niya ngayon. Camera natin, tsaka itong battery ng drone. Ayan ang kagandahan ng may power station. Lalo na sa ating mga travel vlogger or sa mga may madaming gadgets, wala tayong kalowbat. Habang nakatambay tayo dito, nakita natin sina Sir, taga Malabon daw. Oh, shout out. Ano pangalan mo, Sir? Alden Richard. Ay, oy, Bien pala, Bien. Alden Richard, sana all. Si Ma'am? Giselle, ayun. Ganda ng view nyo dyan. Okay guys, on the way na tayo sa Goat Cliff Adventure Campsite. So mula dito, 10 minutes na lang or 2 kilometers. Siyempre, papakita natin yung daan papunta doon, kung okay ba yung daan or kung mahirap ba yung daan, kung rough road ba. Pakita natin yan.
So ito, kakaliwa na pala tayo dito. Kasi yung kanan, yun yung papunta ng Mount Olis. So yung daan, tire path pala siya. Hindi naman siya matarik. Sakto lang. Tingin ko kaya naman to ng sedan, yung daan. Kaya lang one way lang siya. Pero may mga space naman dito, so bigayan na lang talaga pag may kasalubong. Dami daming gulay mga cabbage. Continue for 800 meters. Dito medyo rough road pero hindi naman ganun kalala yung rough road. Kaya pa rin kahit sedan. Tapos dito sa kaliwa natin mga mga greenhouse. Ito mga bulaklak pala yung mga nakatanim dito. Kaya lang problema dito, paano pag may nakasalubong kasi dito bangin na sa kanan Sa kaliwa naman wala naman space. Ito naglagay sila ng mga ganyan Ayan, tulad nito. Si Kuya na magbibigay niyan. Giveaway. Thank you. Malapit na tayo. Bali yung campsite na pupuntahan natin, nasa gilid siya ng bangin. Tapos merong malaking bato, malaking boulder. Yun, pwede natin akatin yun. Busy sila nagpa-farm. So tire path talaga siya hanggang dito. Siguro feeling ko hanggang makarating tayo doon, tire path to. Ay. Grabe, sobrang fog na doon. Feeling ko yung pupuntahan natin ma-fog na rin. Namiss ko yung fog ng Cordillera. Yung aso. Yan something na pwede tayo kayang huli. Yan something na, mag dark blue yun. Pwede tayo sa luwanta. Nakakapumunta dun buti na lang may signage. Ito may signage naman pala. Oops. Turn right. Malalim to Ayun may signage, Goat Cliff. Grabe yung fog Tignan mo dito, umakyat umakyat sa bundok. Goat Cliff. Ay, ito malalim yung nito. Ayun yung bato. Rough road na. Ayun na yung bato. Yan tayo magka-camp sa tabi ng bato. In 200 meters, your destination will be on the left. Yun, may part doon na medyo malalim yung pagkaka-rough road. So
So kung naka-lower yung sakyan nyo, feeling ko sasayad siya doon. Tapos ito medyo matarik. Kahit dito, mukhang sasayad yung sedan dito. Tarik eh. Buti na lang naka-manual tayo. Ang tayong engine brake. Naunahan tayo dun sa magandang spot. Pero okay lang yan. At andito na tayo guys. Welcome to Goat Cliff Campsite. Par, umuusok sa likod mo, par! Wala ka! Nasa langit na tayo. Ay, magandang hapon po. Good afternoon. Hindi ko Ate. na makita si ate. Puro pag naman! Isa na lang po siya. Dito na po kami, sa sulok na po kami. Opo. Bakit po tinawag na Goat Cliff? Oo nga, bakit tinawag na Goat Cliff? Goat Cliff kasi noon po is yung mga ninuno namin, dito lang po sila nakatira dyan actually sa baba. Okay. Then, may mga mountain spirits. Mountain spirits po. Yes. Kaya ang ginawa, nag-alaga sila ng mga kambing. Kambing. Ano po yung Dahil sa kambing, naalis po yung mga mountain spirits. Ang story niya. Kailan po ito nangyaring mga taon kung Ay, alam niyo wala lang po? Nag-aalis din pala ng spirits yung mga kambing. Matagal na po, mga 100 years Ay, ago no. o more than pa? Hindi naman. Hindi naman po. Mga early 90s. Pero yung malaking bato po dito, matagal na po yan dyan. Oo, matagal. Talaga dyan yan. Mag-anak po ba kayo nila Sir Hector ng Mount Olis? Kamag-anak. Actually par, dito daw sa Cordillera, halos magkakamag-anak sila. Ano apelido niyo po? Tumayan po dito. Tumayan. Dito kasi guys, dito sa Cordillera, hindi pwedeng basta-basta na lang bumili ng lupa. Kailangan kamag-anak po kasi ancestral domain yata. Tama po ba? Tama po. Yun, tama tayo. Tita! At tagal na namin naghahanap ng lupa dito ni Jonathan, kahit maliit lang sana, kaya lang hindi pwede. Nakapagpaso na ako par. Nakapagpaso ka na. Ate, nagyayelo din po ba yung mga gulay dito? By the time of December, January, December, ganun po. Nagyayelo po? Yes po. Ayun, nagyayelo din dito. Ibig sabihin, same level siya ng lamig dito sa Mount Olis tsaka sa Mount Timbak. Yun. Nagsi 0 degrees din. Ano naman po yung pinakamalamig na naitala dito sa area niyo po? 5 degrees. Sa taas ganun. Oo, ganun din. Pero sabi ni Hector, minsan nagsi 0 daw dun. 0? Oo, nagpi-freezing na. Yun yung time na, ano po tawag kasi doon? Yung pag nagyelo yung gulay? Nagpo-frost. Oo, hindi, meron silang tawag eh. Andap. Andap. Yun, andap. Car camping is 400 po yung car, and then 150 per head and head. Pag tent pitching po, magkano po? 250 per head po or per tent? Per head. Per head. Tapos wala na pong babayaran para sa tent pitching. Kasi sa inyo na po yung tent. Pero meron din po kayo mga pinaparent na tent. Yes po. Ayun, magkano po pag magre-rent ng tent? Pag by 2, good for 2 is I think 200, and 200. good for 4 is 300. Si Ate Julie, bibigyan tayo ng libreng Ang kape. apelido niya, alam mo kung ano? Bega! Welcome to Goat Cliff Adventure Camp! Eto, dito pala yung tent pitching. Dito kayo mag-i-spot. Tapos may ano na rin, may tubig na rin oh. May tubig. May CR na rin po. Dito po sa baba po dito. Hello. Dito po yung gano'n. Ay, ate, may tanong ako. May heater ba? Wala. Ayun, talaga. Ayun ang adventure, walang heater. Sisigaw ka lang first. Sisigaw ka lang. May po, meron. Feeling ko, Wala. pag nakakakita ako ng ganito, feeling ko may what-what. Oo nga, no. Di ba? Parang may wat-wat. Ay, meron pa pala dun, oh. Tent pitching din. Tent pitching din po. So guys, dito madaming spot. Kung tent pitching, pwede kayo dyan, oh. Yan, pwede kayo dyan, oh. Yan, bangin na yan. So madami naman palang spot dito kung saan pwedeng mag-camp. Pero yung car camping spot nila, yung doon lang kung saan tayo nakapesto ngayon. Meron din pala sila dito mga tinitinda. Ayan, oh, may cup noodles, may mga chichirya, may toothbrush, may tinapay din. Oh. Nagluluto din po kayo? Kunwari meron pong gusto magpaluto. Sinasabi po ng earlier para alam kung ano ang menu, ano yung Ayun. papaluto. Kung gusto niyo magpaluto guys, siguro, opo, kunwari nag-advance booking kayo,
sabihin nyo na kay Ate Julie kung gusto nyo magpaluto. Meron din po silang binibenta dito jacket. Kung wala kayong dalang jacket to, winter jacket. Meron ding bonnet. Kailangan natin mag-register muna dito bago tayo magbayad, syempre, at bago tayo mag-camp. Ito guys, ang masarap dito sa... Ito yung binabalik-balikan namin sa Cordillera. So, tikman natin ang kape nila dito sa Goat Cliff Adventure Campsite. Cheers! Coffee Arabica! So guys, dito sa Goat Cliff pwede rin mag-bonfire. Ito, yung isang bundle daw ng ganito is 80 pesos. Siyempre, magbo-bonfire tayo mamaya. Kailangan yan kasi napakalamig dito. Isipin mo, umaabot ng 5 degrees. Pero wag naman sana ngayon. Kasi naranasan na namin ng 5 degrees hanggang 4 degrees. Grabe, napakasakit. Sa Olis yun. Wala kang kama. Tatapusin Mars! Dito ha, Maro! Isang mesa na lang tayo. Kaway po kayo, ma'am! Hello sa mga taga-Pangasinan! Follow niyo po yan! Oo, lagi Sige na po. Kaya ako nag-ano ng Cordillera series eh. Salamat po! Saka mga ano po, riders. Mga riders din mo! Okra, Saan po sa Pangasinan? Urdaneta po. Ay, Urdaneta! Shout out Opo. sa mga taga-Urdaneta! Urdaneta City Riders Association, Okra. Mandirigma, tsaka Next Riders Club! Baby, me and you. Samahang Ilocano, shout out po! Abiyag! Abiyag! Ano po yung sabihin ng abiyag? Mabuhay. Abiyag! Faces of the moon. All through the stages. Ang gamit nating tarp, ito yung Moby Garden. Salamat sa Moby Garden para sa pag-sponsor ng ating tarp. Ito, owning natin. Yung tali, ready natin. Tali. Ganyan. Phosphorescence, vivid in the bone. Phosphorescence. O nga pala, ang gamit nating air pump is siyempre itong Nightcore AP10. So kami, ibubuin muna namin yung tent namin kasi pala kasi namin na dito na lang matulog sa loob ng sasakyan. Kaya lang, medyo masikip pala. Ayun, no? Hindi kasya yung airbed. Daring, may magkape na tayo. Ito, may dala akong coffee beans. Tapos, gagrind lang natin dito sa ating power station. May power station tayo dito. Ano power station yan, par? Inverter. Diyan ka nagko-connect, nagcha-charge ng mga ano mo, electronics. Kaya lang ayaw gumana, nasira yata sa huling biyahe namin to. Ayaw gumana. Par, paano natin gagamitin niyo itong coffee grinder So natin? kailangan natin ng kuryente para dyan, para gumana. Wala akong 220 ngayon, par. Naku, akong Nasira, bahala eh. par. Akong bahala par. Eto. Oh! Okay yan ah! Ayos! Meron tayo dito Blue Yeti AC70. Kaya to? Kaya par. Pwede to dyan? Yes par, pwede yan. Pwede Gusto mo na- subukan natin? Pwede natin subukan Subukan yan? natin par. Tara. 220 to, par! 220 par. Ewan ko, mataas yata Kahit- wattage dito, par. Kahit mataas ang wattage kasi 1,000 watts par kaya nito. 1,000 watts itong AC70. Hindi ako naniniwala. Tara, Subukan natin. Sige par. Subukan natin. O yan. So paano ngayon yan? So meron pa tayo sa ngayon, meron pa tayong 87%. Oh. Ang dami pa niyan. Oh. Saksak Saksak ko mo lang lang dito? dito par. Yun. Okay. Up. Try mo. Try natin yan. Oh. Hindi gumana, di ba? Hindi kumana. Siyempre, kung gagamitin mo ng kuryente, AC, kailangan mo lang quick ito. Yun. So, Okay? Gagana na to! gagana na yan. Ang galing! Ang sinasabi ko sa'yo, par. Para lang tayo nasa bahay, par. Oh, Nag-grind na siya, par! okay na siya, par. Makakapagkape na tayo. Brewed coffee! Good coffee. Oh, magagamit natin dyan yung kape natin na galing sa Vietnam.
Ayos! Oh, ito siya. Oh! Ano yan? Vietnam Coffee Bar. Galing pa to ng Vietnam. Ayan oh, Premium Nobel. A square coffee? Yes, par! So, Tikman natin to. tikman natin Tikman yan. natin dito. Okay. Let's go! Hindi pa nagtaguma. Hindi nagtaguma. Okay. Set up na natin ang ating tent. Oo nga pala, ang gagamitin natin tent ngayon, ito yung Aprenas 4.1. Laki pala dyan. Oh, ayaw pumasok, puno ng putik. So ayun guys, umulan na nga. At na-set up na natin yung ating tent. So dito tayo matutulog ngayong gabi. Tignan nyo kung gaano kalaki. Makakatayo tayo dito sa loob. Oh, paro. Oh, kasya ang motor dito sa loob. Oh, Diba? oh, Lampas pa, Par. lapas pa. Ayan, napaka-komportable ng tent natin ngayon, no? Oh. Siyempre, sarado muna natin to para hindi pumasok yung mga insekto. Yun. Tapos, eto. Naayos na namin yung mga mesa namin dito kasi dito daw kami magluluto. Tapos doon tayo kakain. Sarap talagang mag-camp dito sa Cordillera. Yan, no? Sarap niyan, par! Par, tignan mo, kumakain tayo habang kumukulo. Uy! Kumukulo. Sizzling yan, par! Yes, Par. Sarap kumain pag ganito yung panahon. Okay guys, check natin yung temperature ngayon. So, oras natin ay 4:40 PM. Nasa 20, 19 or 20 degrees Celsius ngayon. Nakita ako dito kung saan pwedeng mag-date ng sticker. Siyempre, dikit din tayo sticker natin. So, ito yung CR nila. Yun. Ilaw. Tignan nyo yung view guys. Oh, napakaganda talaga. Zoom natin. Yun, oh. Halos hindi na natin makita yung kabilang bundok dahil sa kapal ng fog. Pero ano yan, bundok yan. Ayun, oh. Lamig. Mas malamig dito banda kaysa doon sa pwesto namin. Dito pwede kayo mag tent pitching. Ayan. Meron silang parang stage dito. Tapos may harang, may tolda. Kasi malakas hangin dito banda. Ayan, lakas na hangin. Uy! Tanggal na yung pako ng ano natin. Peg pala, peg. Pako ko ng pako, peg. Ay, kasama tayong ninja dito. Ito po ang may-ari ng atok. Ito, kasama natin dito si ano, si Hector, oh. Hey! Good afternoon po. Ayan, Kami ulit.
Si Sir Hector yung may-ari ng Mount Olis. Sigurado kilala nyo na yan, yung mga nakapanood sa video natin sa Mount Olis. Sabi nga niya, instant celebrity daw siya. Kaya pala kanina may nakita ko parang may tumatalon-talon sa mga puno. Siya na pala yun. Tara, kape ka muna. Ito, Guys, ito. Gumawa kami ng kape. Kape Suda. Hindi pala, hot coffee pala to. Nalumamig. Segundo lang, wala man isang minuto, malamig na. Guys, prepared tayo ngayon since alam na natin ang weather dito sa Atok. Nagbaon tayo 2 jacket. Ito yung isa, winter jacket. Binili pa natin sa Hong Kong yan. Sobrang kapal nito. Mamaya pag hindi na natin kaya yung lamig, susuotan natin siya. Tapos, charging pa rin tayo. Dito, gamit ang Blue Yeti natin na AC70. Lowbat na yung camera natin. Dahil ang ganda ng view. Syempre, non-stop, puro video ng video. Nalowbat na. So, ito. Sinacharge na natin gamit ang ating power station na Blue Yeti. Par, kala mo nasa ibang bansa talaga tayo dito, no? Di mo isipin na nasa Pilipinas tayo dahil sa weather na ganito. lugar sa Pilipinas na walang summer. Wala talaga. Guys, summer ngayon ha. May 15. Summer pa rin pero dito tag-ulan na. Winter na. Tignan yung mga kasama natin. Si Mrs. nagdoble na ng jacket. Si Marso, jacket na rin. Par. Doble na, Par. Happy birthday, happy birthday to you. Hey. Uy, happy birthday kay Hector. Kahapon ba? Nung 13 pa. 2 days ago. Totoo rin yung minsan dito. Ang dami nang napatunayan namin yung kapag nakidlat ka, huwag mong titignan yung tao basta umalis kayo. Yung ibabalik niya yung buhay niya. Oh, may bumalik na may naglakad ng buhay. So madami na yung mga tinamaan ng kidlat dito. Marami na rin yung mga locals nun kasi farming ito. Dahil siguro nasa mataas tayo na lugar, ganun ba 'yon? Mataas talaga. Yes, tapos lalo na pag yung malawak, 'di ba? Tapos ikaw lang mag-isang nakatayo dun sa yun. Kasi ikaw lang yung mainit no. Ganun siguro yun. Tinatakot kami ni Daddy, pag nakakulay pula ka daw. Oo. Tamaan ka ganun. Ganun. Ang daming pamahiin. Kailangan pa kayo? O wala? Ano? Wala pa naman. Kwentuhan kami dito, nabanggit sa akin ni Sir Hector na madalas pala dito yung kidlat. Oo, lalo na pag ganitong buwan ng May. Yan talaga. Ano Bar? Crucial. Pakap na. Pilipen ako yun. Okay lang dito kasi nakatago dito sa yung sa Mount Olis yung talagang Ay kasi yung sa inyo, pinakatuktok siya tas open. Yung nakakatakot kasi kanina pa kumukulog dito eh. Hindi, safe naman daw kami dito kasi yung location namin. Hindi siya ganun ka-open. Pero hindi kami safe sa lamig. Napakalamig. Brownies. Kanina habang nagpapunta kami dito, may nakita kaming aso na kulay black na tuta. Ang ganda. Sabi ko, bibenta kaya nila to? Hindi ba kaya sila ma-open kung tatanungin ko? Ganun. Hindi naman siguro sila ma-open, no? Dito sa taas? Oo. Tanungin nyo lang si Uncle Dong. Sabihin nyo ako. Basta sabihin. Kasi at saka parang remembrance dito sa Cordillera. Basta pangalan namin. Cordy. Oo. Isa pa sa nagpapaganda dito sa Cordillera, alam nyo, yung mga tao. Napaka-hospitable. Di ba, Mar? Yes, Mar! Isipin mo, bibigyan ka libreng kape, tatanggapin ka. Sa buong paglilibot ko dito sa Cordillera, ni minsan wala pang nagsungit sa akin. Sir Hector lang. Oo. Ako lang. Joke lang. Ikaw, Par, di ba? Yes, Par. Ikaw, Par, nakailang Cordillera ka na, di ba? Oh, Par. Unang inaalok talaga nila dyan, kape. Libreng kape. Libreng kape. Tapos, minsan aalokin ka pa ng pagkain yan. Kung hindi kape yan, kung natsambahan niyo yung mga trabahador, sigurado gin yan. Oo, hindi. In-experience namin yan sa Tinok. Oo. Tapos, ipagkakatay pa daw kami ng usa. Mga ganun. Sa mga natatakot na pumunta dito sa Cordillera na hindi pa nakapunta dito sa Cordillera at wala pang ideya, pumunta kayo dito guys para kayo mismo ma-experience nyo kung gaano kaganda dito at kung gaano kababait itong mga kaibigan natin dito sa Cordillera. So yun po, i-clarify ko lang po ito. So lagi kasi sa tourism site ko sa Mount Olis, laging tinatanong, nagugulat sila na igurot ka, nasan yung mga igurot, mga ganon. So marami pa rin pong hindi nakakaalam. So ang term na igurot po is native term sa pangkalahatang tawag sa mga native na naninirahan dito sa sa Cordillera region, Baguio, Benguet, yun, Mountain Province. So na-divide lang po kami sa iba't ibang ethnicity. Like, so gaya ako, so Ibaloy tribe po ako. Ibaloy. Opo. Merong Ibaloy, Kankanay, Kalanguya, Kalanguya. ganon. So iba-ibang tribe. Opo.
So yun po. So tapos yung buntot na tinatawag, wala po kaming buntot. At Yung, nakita nyo lang yun sa libro siguro. at mapuputi sila, hindi sila maiitim. Opo. Matatangos din ang ilong. So ayun guys, nabanggit lang ni Sir Hector yung tungkol sa buntot. May vlog tayo dyan sa Mankayan Benguet. Ilalagay ko dito yung link. Panoorin nyo at may explanation tayo. Yun. May sample din at doon sa mismo mga lokal ng Mankayan Benguet. Yun. Panoorin nyo po kay AJ Travel Adventures. Meron po siyang YouTube at saka Facebook. Gagawa tayo ng daan para hindi pumasok yung tubig sa loob ng tent. Ang dami siguro manonood ng content sa bagay. Ang bagay kita dyan. Hindi na namin kinaya yung lamig sa labas. Dito na kami sa loob ng tent. Kaya yun, hindi. Ano lang kasi choice niya yun. Dito na kami nagkakwentuhan. Nasa loob kami ng tent. Guys, ito. Andito pa rin tayo sa loob ng tent. Hindi na kami lumabas dito. Kasi masakit talaga pag lumabas ka yung hangin. Napakasakit ng lamig. Nag-enjoy ako sa tent na to. Napakaluwag. Sa amin, kapag naka-aircon, ayaw buksan yung pinto, lalabas yung lamig. Dito baligtad. Ayaw buksan yung pinto kasi papasok yung lamig. Ayun, uuwi na daw si Sir Hector. Ginabi na siya dito, mag-aalas 8 na yata, 7:30. Sarap ng kwento. Sarap ba? Oo, napasarap ang pakinggan. 5 oras yata kami dito nakakwentuhan eh. Kahit gusto ko manatili dito, kahit 24 hours pa. Partida, wala pang alak yan. Oo nga, hindi tayo mahilig uminom. Hindi tayo mahilig uminom. Basta ang dami ko natutunan sa mga kuya ko. Oo. Oh, salamat salamat sa pagpunta. Salamat po. Oo. Yan. Ingat ka. Yan. Ay, lamig nga. Niya si Sir. Ay, wala na masyado ulan. Hangin na lang. Uy, kanino cellphone pa naiwan? Di ako? Oo nga. Sige sir. Dilim pa naman. Bagay, sanay ka naman eh. Ingat, ingat. Malamig, 14 degrees Celsius pero yung humidity kasi mataas. Hindi Oo. yan makapag-bonfire. Ayun. Ay, hindi na kami lumabas dito sa tent. Ito, dito kami nagbo-bonfire ngayon. Gamit itong kalang. Mara siya hindi bonfire. Bonfire. Hindi tayo makapag-bonfire eh. Bakit naubo lahat ng chichirya dito? Bakit lobo? Oo nga no. Kanina ano. Hindi, Tignan ibig nyo guys, sabihin, lahat. Lahat as in sa lahat ng tindahan dito sa Cordillera. Ganun. Bakit? Bakit? Dahil sa elevation natin. Hindi ba Tingnan yun? nyo, ang taba-taba nung ano. Tommy. So gumawa tayo ng konting research kung bakit lumulobo ang mga chips or mga chichirya kapag nasa mataas na elevation. At ang sabi dito, ang mga chips ay lumulobo kapag nasa mataas na elevation dahil sa pagbaba ng atmospheric pressure sa paligid. Sa paggawa ng chips, nilalagyan ng hangin, karaniwan ay nitrogen, ang loob ng pakete upang mapanatiling sariwa at hindi madurog ang laman. Sa mababang lugar, balanse ang pressure sa loob at labas ng pakete. Ngunit kapag umakyat sa bundok o lumipad sa eroplano kung saan mas mababa ang panlabas na pressure, mas mataas ang pressure sa loob ng pakete kaysa sa labas. Dahil dito, itinutulak ng hangin ang plastic palabas kaya lumulobo ang pakete. Ito ay isang simpleng epekto ng physics kung saan ang pressure ay naghahanap ng balanse.
wala nang mga fog. Makikita na natin yung view. You know? Clear na clear ngayon. Yan na yung Halsima Highway. Grabe. Saan kaya yun? Baka ano yan? La Trinidad siguro. Ang daming bahay. Doon, ang daming bahay dyan, Okay, kape tayo guys. Ito, papakulo na tayo ng tubig. Meron pa tayong 39%. Sa ngayon, naglalabas siya ng 786 watts. Tsaka 53 watts na DC. Kasi nag-charge tayo ng ulit na ating battery ng drone. Tapos na-charge na natin lahat ng gadgets natin. At ginamit din natin siya pang ilaw, magdamag. So ayun, kumulo na yung tubig. Kape tayo, kape. Napakalamig eh. Ay par! Para ayun yung ano, sa Kibungan no? Santa Claus Mountain. Ayun yung Santa Claus Mountain no? Ayun yung wall, yung ano, Rocky Wall of Kibungan. Takadang, dyan din. Takadang, yan. Ayan, thank you. Anong pangalan niyo, sir? Ernest po. Ernest. Binigyan tayo ng kape. Ito. Anong pangalan nito, sir? Brooders Premium Highland Coffee. Ano to, sir? Nagbebenta po kayo ng kape? Yes, yun yung ano namin. Ayan. Kung sa mga gustong bumili po ng ganitong kape, saan pwedeng bumili? Facebook. Facebook. Available. Ito po yung Brooders. Yes. Ayun. Sir, thank you. Thank you. Namin yung mga vlogs niya. Ganun ba? Thank you, sir. Ang oras natin ay mag-aalas 10 na. Ito, nakapagligpit na sila habang nag-i-interview si Par Jonathan doon sa taas. Shoutout nga pala sa mga na-meet natin dito, yung mga sina ma'am, BM Chinky, board member Chinky, taga Ordaneta po sila, Pangasinan, at yung mga kasama natin doon, taga ano naman sila, Talavera, Nueva Ecija. Ito guys, andito tayo sa Goat Cliff. Kasama natin mga taga Nueva Ecija. Yay! Ano? Maganda ba dito? Yeah! Shout out sa mga taga Nueva Ecija. Talavera, Nueva Ecija. Akit tayo doon sa taas ng bato. Pwede daw umakyat. Ito, on the way na kami doon. Tara, akitin po natin yung bato. Kabiyag. Tara, akit tayo. Shout out kina Sir. Ayan o. Biyag sa mga Ilocanos Maverick Chapter. Ayun. Tara Sir, akit tayo. Nakita na namin sa drone eh, pero gusto lang namin ma-experience yung pag-akit doon. Pag magra-rappel, 950. Takot-takot sa height. Activities po. Pero kung ganun lang po, yung harness lang po, papunta sa taas, viewing, 250 per head. Yun. So bago kayo umakyat dito, daan muna kayo dun sa baba. Kasi kami, di namin alam, kaya dumiretso kami, bawal pala, na walang harness kasi delikado nga. Ayun o, makikita nyo, matarik siya. Grabe, ang laki pala ng bato. Kung titignan mo sa drone, parang ang liit lang nung bato, pero pag nandito ka na, ang laki pala talaga niya. Ayun na yung harness. So tara, let's go. Natakot daw si Mrs. So yun, hindi na daw tutuloy si Mrs. May fear of height. May fear of height. Tayo kasi, trabaho natin to dati. Ang umakyat sa tower. Ay! Ayun o! Ay! Ang bilis! Ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na guys, pababa na sila. Parang ako yung nalulula eh. Saan yung control niya no? Sa left hand. Siguro yung control. Ayan na, nasa kalahati na si ate. Ayan na, medyo mahirap oh. Paano yan? Tatalon? Pag ganun, halos pahiga na talaga. Ay! Pwede pala yung ganun, talon-talon oh. Ang bilis. Bibitaw na. Ako kinabahan kay ate. First time mo? Ay, grabe. Yeah. Dito na tayo sa pinakatuktok. So guys, ito, andito na kami sa pinakatuktok nitong Goat Cliff Adventure. Ayan, sa mga adventurous, punta po kayo dito, maganda dito. Ayan, napakataas, napakaganda ng view. So, dito po nagra-rappel yung mga gustong mag-rappel pababa. Ayan
So, May 80 years old. nakakatakot din oh, pag titignan mo dito. Uy, scary, yan oh. Dito nakalagay yung mga wire, ayan. Kahit elepante daw, kayang buhatin yan. Madaming activities na pwedeng gawin dito. Ayan, pwede kayong bumaba dyan, umikot doon. So kailangan nyo lang magbayad ng 950 pesos. Magagawa nyo ng lahat ng mga activities dito. Guys, andito kami sa taas ng bato. Let's go! Oo nga pala, itong Team Palibot shirt natin po, available po ito sa Shopee. Ayan, sa mga gustong bumili. Lalagay po natin yung link ng ating Team Palibot jersey sa comment section. Ililibre na po yung camping? Opo. Uy! Thank you. Salamat po sa Goat Cliff. Ayun, maraming salamat po. Nilibre yung camping namin. Tapos si Jay po na nagbayad kasi mayaman to eh. Mayaman sa pagmamahal. Thank you po, ate. Salamat. Ayan, shoutout kina Sir Isabela. Angas ng sakyan ni Sir, oh. Thank you po. Guys, may nakita kaming aso dito. Tinanong namin kung pwede namin bilhin. Kasi ang ganda niya. Ayun oh. Ayun oh, yung kulay black. Yung iba binibenta rin po yung iba. Oh, gusto rin niya. Taken na. Ang ipapangalan namin dyan, Cordy. Kasi Cordillera. Lalaki po siya? Babae. Pwede rin naman Cordy sa babae. Pwede rin, no? Cordillera po yung ibig. Ang cute niya. Sige lang, okay lang po. Yay, may remembrance na tayo. Sobrang cute. Sobrang cute. Pwede ako? Nainggit. Take you na. Cordy. Salamat po. Thank you po. Thank you. Dito yan sa Atok. Swerte.